sa gawain ng Diyos. Nga po, Pastor, ang tanong, kailan kaya tayo magpapahinga? Gusto po ba magpahinga? Pagpipray ko na po. Anong ibig sabihin ng Pastor? Nga po, hanggat buhay ka, meron at meron kang dapat gawin para sa Diyos. Diba? Kailan ka ihinto? Kapag nawala ka na, namatay ka na. Nga po, anong ibig sabihin ng Pastor? Hanggat buhay ka, dapat meron tayong gawin. Kaya inuulit ko mga kapatid, ang church, kung ito mga kapatid, dahil church ng Diyos ito, na po, meron at meron tayong gagawin para sa Panginoon. Anong kailangan natin gawin magkaisa? Anong kailangan natin gawin magtulungan? Anong kailangan natin gawin mga kapatid? Itama natin sa bawat paggawa natin yung puso at kaisipan natin. Nagagawa tayo hindi para magmalaki. Bakit natin ginagawa yun? Hindi para magmayabang. Mga kapatid, hindi para tayo sumikat. Bakit natin ginagawa yan? Kasi bakit? Kasi nga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Diba? Bibinigay ng Diyos. Mga kapatid, bibinigay na building, bibinigay na church, bibinigay na property. Anong kailangan gawin? I-develop. Diba? I-improve. Na po, na kailangan mga kapatid sa buhay natin, nandoon, inaasikaso natin kung ano man yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya nga lagi po sinasabi mga kapatid sa buhay natin, ang Diyos hindi naman siya naghahanap ng marami. Sa totoo lang, hindi man naghahanap ng marami. Naghahanap ang Diyos mga kapatid ng willing magpagamit sa Diyos. Ano yung marami? Hindi naman willing. Ano yung marami mga kapatid? Wala naman sa puso nila yung kanilang paggawa. Kaya lagi po sinasabi mga kapatid, every time na meron tayong ginagawa, meron tayong project sa church, Lord, sana lagi mong itama ang aming puso. Kasi napapagod tayo. Kasi minsan nagugutom. Kasi minsan mga kapatid sa buhay natin nandoon, na po lumilitaw ang pusong nagre-reklamo. Pero ang sabi ng Diyos, nawa kapag ginagawa mo sa Panginoon, alisin natin ang murmurings and disputings, ang sabi ng Biblia. Na po, alisin natin yan. Na po, yung pagkabahagi, pag-away-away, na dapat nandoon tayo, good harmony, ang nais ng Diyos sa buhay natin. Na po, sapagkat ang sabi ng Diyos, dahil meron tayong itinanim, ano pa po yan, meron tayong itinanim, tutubo po yan. Na po, may tinanim tayo, ay yan, tutubo po yan. Makikita nyo sa susunod, may improvement. Na po, kaya ganun po yan mga kapatid, sino magiging kasagutan? Tayo. Amen po ba? Tayo ang kasagutan. Tayo ang kikilos. Tayo ang gagawa. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, never to never say natin, sasabihin natin sa Panginoon, pagod na tayo sa gawain ng Diyos. Ako nga, sabi nga po sa inyo, bilang pastor, kung tatanungin niyo lang ako, nakakapagod po. Kamukha po yan, mamaya, 2 o'clock, pupunta kami ng Malabon. Hindi sila napagkakaroon, si Brother RJ, sumasama sa akin. Minsan ako lang mag-isa. Pero okay lang. Okay lang. Meron naman tayo po. Pero kung tatanungin niyo lang, kung nakakapagod po ba? Nakakapagod. Pero ang tanong, meron ba akong karapatan magreklamo sa binigay ng Diyos sa akin? Wala po. Kasi nga, ganito po yan. Kapag ang Diyos nagbigay, mga kapatid, nagre-require siya. Sabi nga ng kasabihan, much given, much required. Least given, least required. Diba? Kunti lang yung binigay, kunti lang yung nire-require. Malaki yung binigay, malaki yung nire-require. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, mga bagay na binigay sa atin, na kailangan nagagampanan natin ng maayos. Nagagampanan natin yung sarili natin, napapatunayan natin sa Panginoon, Lord, hindi po ako nagpaparelax sa mga bagay na binigay niyo sa akin. Ginagampanan ko po ang aking tungkulin. Na pinusunod ko po ang inyong layunin. Anong layunin ng Diyos? Mapurihan siya, manatilaan siya. Hindi lang basta ikaw, dapat mag-akay tayo ng maraming pagkaluluwa para sa Panginoon. Doon sa Malabon po, nakapag-start na po kami ng prayer meeting every Thursday. Thursday, pumupunta ako ulit ng Malabon. Kaya doon, medyo marami na rin sila ng mga regular attendee. Lagi na sa church yun. Hindi pa lang sila marunong magbihis ng ayos. Pero nandoon yung tagalakan. Basta chinat ko sila, pupunta na sila. At nung Thursday, binigyan ko sila lahat ng Bible. Tuto pa sila. Kaya nandoon mga kapatid na kalooban ng Diyos yun eh. Kung titignan ko lang yung sarili kong kalooban, wala ako doon. Hindi ako pupunta doon. Mas gusto ko nakahiga, nagpapahinga. Pero dahil kalooban ng Diyos yung pinagkatiwala sa akin, kailangan kong gampanin.
Na po, kailangan ko sundin. Kasi utos ng Diyos eh. Diba? Direksyon ng Panginoon. Na po sa inyo, wala kayang pinapautos ng Diyos sa inyo. Wala kayang direksyon na binibigay ng Diyos sa inyo. Ito nakakaalam niya mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, tayo pinagkatagputan po ng Panginoon. Ito yung direksyon ng Diyos. Lalo ng Panginoon. No po, dinirekta sa atin. So ngayon nasabi ng Panginoon mga kapatid na dapat dito ka lalakas, dito ka tatatag, dito ka gagamitin. Kaya kailangan natin gawin mga kapatid sa buhay natin. Be a faithful steward. Dapat patuloy tayong maging tapat na katiwala ng Diyos. Makita natin sa ating buhay na talagang napapaglingkuran natin ang Panginoon. Buong puso, buong lakas at buong kaisipan. Nga po, yun ang isang Diyos eh. Dapat lagi natin tandaan yung word na Matthew chapter 6 verse number 33. Sis, palipo ko sa mga Matthew chapter 6 verse 33. Ano sabi ng salita ng Diyos yan? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sige nga sis, gusto ko basahin po rin. Kasi ito yung isa sa mga motivation po namin eh. Bakit kami nagpapatuloy? Bakit po kami sabihin natin nandoon? No po, naglilin po, binibigay ang lahat. Why? Kasi ito ang utos ng Diyos eh. Napabasahin nyo nga po, verse 33, ready begin? Ano dapat yung unahin natin? Kasi sabi yan, seleksikin mo eh. Diba? Sumpungan mo. Mga kapatid, una ang kaharian ng Diyos. No po, na dapat sa buhay natin, mga kapatid, yun nga, napapriority ang Panginoon. No po, ang katwiran. No po, minsan sa buhay natin, ang gusto lang natin yung panguling salita eh. And all these things shall be added unto you. Yung blessing lang eh. No po, kaso may pasubali ang Panginoon. No po, nasabi ng Diyos, kailangan muna patunayan yung sarili, dapat iunang mo ko sa lahat ng bagay. No po, but the question is this, mga kapatid, yung plano kaya ng Diyos sa buhay natin na susunod. Hindi pa mo kayo, say amen? Tanungin ko po kayo ulit. Sa tingin po ninyo, yung plano kaya ng Diyos sa inyo na susunod ko? Yung plano kaya ng Diyos sa akin na susunod ko kayo? Kasi yung plano ng Diyos eh. Na po, kaya po yung mga kapatid, may plano yan. Kung susundin mo yung plano, maganda. Na po, pero ulitin ko po, sa buhay niyo, ang plano kaya ng Diyos na susunod mo sa buhay niyo. Na po, minsan, ang sabi ng Panginoon, bakit yun? Di ba mayroon na tayong pinag-usapan? Di ba? Na sinabi mo, mahal mo ako. Na sinabi mo, uunahin mo ako. Na sinabi mo, paglilikuran mo ako. Pero, bakit hindi nasusunod yung plano ko? Di ba? Sa papaano paraan, uling ko lang, hindi natin maibigay. Minsan, marami pong mga dahilan. Pero di ba, every Sunday, dapat tanggalin natin yung dahilan para tayo hindi maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Tanggalin natin yung dahilan. Kasi mga dahilan lang yan eh. Na po, dahilan na binibigay ng ating kaaway para tayo ay mapalayo sa Panginoon. Pero dapat mga kapatid, kung sinasabi mo priority mo ang Diyos, Matthew chapter 6, verse number 33, dapat every Sunday nandito ka, maglilingkod ka sa Diyos. Magpupuri ka. Na po, maglalaan ka ng oras. Na po, sabi nga ng Panginoon, na po, binibigay niya na lahat. Na po, pinoprovide niya yung lahat. Pero bakit nawa yung tao minsan? Na po, nalalagay pa na hindi niya sinusunod yung plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya no, dog, marami mga tao, umiiyak. Maraming tao nandoon. Na po, hanggang ngayon ikaw. Akala minsan ng tao, mga kapatid, yan, magtatrabaho, na po, doble tayo. Na po, pero sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi. Wala doon yung success. Yung tunay na success, nandoon kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Hindi masamang maging hardworking. Hindi masamang, mga kapatid, na nandoon ang iyong pagtsatsaga, pagsusumikap sa buhay. Pero ang sabi ng Diyos, huwag na huwag tatanggalin yung pag-ibig mo sa Panginoon. Na dapat napapatunayan mo yung sarili. Mahal mo talaga ang Diyos. No po, kaya lagi yung tinatanong mga kapatid sa buhay niyo, napapatunayan niyo po ba mahal niyo ang Diyos? Napapatunayan niyo po, mahal niyo ang Diyos. Diba? Kaya nga sabi ng mga kapatid, nandun yung word you must prove. Patunayan mo yung sarili. No po, yung word na faithful. Salita lang yun, pero dapat nakikita sa iyong sarili. Na po, kaya sabi ng pinag-aralan natin mga kapatid, it is just a reminder for us this year 2026, alamin mo kung sino ka.
Alamin mo ano meron ka. Alamin mo kung ano magagawa mo. To become a faithful steward, marami pa po tayong dapat gawin. Marami pa tayong dapat paglaanan. Nga po, kaya napaganda mga kapatid, yung pwede natin gawin ngayon, huwag na natin ipagpabukas. Ang tao ko mahilig siya sa tinatawag na bukas na lang, bukas na lang, bukas na lang, bukas na lang. Hanggang di nagagawa. Ang nangyayari, mga kapatid, dahil sa hindi mo ginagawa yun, aamagin na. Yun, lalagyan na ng maraming mga agil. Takapal na yung ngalikabok. Bakit? Kasi walang action. Lagi lang sa liba. Diba? Di ba dapat tayo maging man of words? Yung bawang sinasabi natin, ginagawa natin. Hindi lang tayo basta mga politiko na ngako na nga, gagawin ko pa ba? Hindi na tayo puro pangako pagdating sa Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ko ng ating pinag-aralan, mga kapatid, we must become a faithful steward. Na po, maging tapat tayo sa lahat ng bagay. Na po, tanayos ng Diyos, mga kapatid, sa ating pagkakaloob, maging tapat tayo. Na po, kasi mga kapatid, kapag nagampanan natin yan, napagtagumpayan natin yan. Na po, naibigay natin yan. Huwag natin hanapin na i-praise tayo ng tao. Nasasabihin tayo, ay, very good sila, ay, di ba? Ang galing naman nila, huwag na natin hanapin yun. Ano yung kasabihin natin? Kasabihin natin yung sasabihin ng Panginoon, di ba? Diba kahit mahirap ang buhay, kahit marami kang pangangailangan, pero naglaan ka para sa akin. Di ba? Yung bang meron kang ginawa, meron kang binigay, nagtyaga ka, nagtiis ka. Oo, mas maganda magpahinga sa bahay, pero pinahiram mo yung lakas mo, nagtrabaho ka. Di ba? Yung bang meron kang ginampanan. Kasi mga kapatid, lagi nyo kong tandaan, kung titignan natin yan, titignan lang natin yan, yung ginagawa natin yan, walang mangyayari dyan. Tinitignan lang natin, walang mangyayari yan. Mga kapatid, ano kailangan gawin? Kailangan tayo gumawa. Kailangan tayo magbigay. Kailangan tayo manalangin. Na po, kaya yan mga kapatid, yung project po natin yan, project natin yan this year, 2026. Unti-untihin natin. Amen ba? Sabi ko na nga po sa inyo, mga kapatid, meron na tayong pauna eh. Kukontinuous na lang natin. Na po, kukontinuous na lang natin. Ano yung pwede natin gawin? Ano yung pwede natin iyak? Di ba? Ano pa yung pwede natin gampanin? Na po, kumbaga sa, na po, habang tumatagal, dapat mas lalo nakakaunawa. Amen po ba? Dapat yun eh. Naintindihan natin. Na po, kaya nga lagi ko sinasabi, mga kapatid, kung ako bilang pastor, magpaparelax na. Hindi na ako magpapakapagod ng ganyan. No? Pero hindi. Meron tayong dapat gampanin. Pag-uutos na lang ako, sige, ganyan na lang. Manunood na lang ako. Hindi ganun eh. Di ba? Ako po bilang pastor, nandoon. Ako ang hawak ng pala. Ako yung, di ba? Kasi bakit? Lahat naman tayo pare-pareha sa harapan ng Diyos. Na po, kaya gusto kong kunin po natin, na po, kung ako willing ako magpagamit, willing ako sumunod sa Panginoon, dapat gano'n din po kayo. Na po, kasi bakit? Kasi nga, pinagkaisa tayo ng Panginoon dito. Pinagkatagpo tayo ng Diyos. Kaya na kailangan natin gawin, patuloy tayo magsama para sa Panginoon. Sabi nga ng awitin, mga kapatid, napakaganda. Ano ang gagawin mo sa buhay mo? Dapat nawa patuloy natin awitin ng Diyos. Patuloy natin siyang tuloy. Sabi nga ng inawin ng buhay, si Jesus. Si Jesus ang kasagutan. Si Jesus ang katubunan sa lahat ng bagay. Ang dami nating nais. Ang dami natin gustong mangyari sa buhay natin, mga kapatid, pero hindi natin alam. Sabi ng Diyos, ang daming hinahanap na kasagutan, lumalabas ka, pinupunta ng ibang iba. Kasi naghahanap ka ng kasagutan. Hindi mo alam ang pinakasagutan. Kasagutan sa iyong kaibigan. Walang iba kung hindi ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, patuloy ka lang sa iyong paglilingkod. Every Sunday, magsimba tayo. Amen? Simba tayo. Maglingkod tayo. Na po? Would you imagine, pag natapos mo yan, napakaganda. Excited na ba kayo? Yung mga young people na kausap ko, like Sister Joyce, no, Brother Emas, Brother RJ, na po, ini-imagine pa lang namin. Na po, imagine natin. Kasi dapat ganito eh. Na po, ini-imagine mo na tapos. Ini-imagine mo yung pinoproject, mga kapatid, yung vision na binibigay ng Panginoon sa'yo. Na po, di ba, pag in-imagine mo na maayos, mga kapatid, natapos siya, maganda. Na po,
Pero kung wala kang ini-imagine sa gawain ng Diyos, wala kang sabihin natin, project na magiging successful, wala. Walang mangyayari. Ako, sana po sa buhay natin, keep on lang tayo. Sabi ko ng ating pinag-aralan, nire-record tayo ng Diyos, during steward, maging tapat. Bishop 26, pagpapatuloy natin ang dapat tayo. Maraming salamat sa mga nakasama namin, mga bagong nakasama. Na po, yun nga, patuloy tayo. Huwag na natin hanapin yung wala. Kasi yung wala, walang magagawa. Na po, ako po bilang pastor, ano yung naanak ko, kung sino yung nandyan. Kasi kung sino nandyan, hindi magagawa. Na po, bagamat iilan lang, ang importante, nandyan ka. At gagampanin natin ang pagkuloy ayon sa kalooban ng Diyos. Na po, kaya sana, patuloy lang natin ang ating paggawa. Huwag na huwag tayong aayaw. Huwag na huwag tayong susuko. Na po, kaya sana po, kasama ko kayo sa bagay na ito. Be a faithful steward of God. Kaya kung natin ito ngayon, isasalap this. Mamaya, after our merienda, ipapipray po natin yan, no? Lagi natin ginagawa. I-ikot lang natin yan, tapos ipapipray po natin na matatapos po. Sige po, yung muna po tayo, manalangin po tayo. Sa ating invitation this morning, nakita mo ba ang sarili? Nasabi ng Diyos, you are a steward, katiwala kita. Meron akong binibigay sa iyo. Meron akong pinapadaan sa iyo. Meron kang mga trabaho. Meron kang mga bagay-bagay na meron ka. Hindi lang dahil sa iyo yan, sabi ng Diyos. Binigay ng Diyos yan, nilaan ng Panginoon sa atin yan. Why? Kasi may gusto ipagawa sa iyo ang Panginoon. Kaya lagi mong tignan, ano ba yung nais ng Diyos? Ano ba yung plano kaya ng Panginoon? Ano kaya gusto ng Panginoon sa buhay ko? Ano kaya gusto ipagawa ng Diyos sa akin? At nawa, sana, pag nalaman mo gusto ipagawa ng Diyos sa'yo, sana, maging masunurin tayo na gawin ang kalooban ng Diyos. Sumunod tayo. Magamit tayo. Maglingkod ka. Magpatuloy ka. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, dapat ang iyong paglilingkod sa Diyos, hindi po kabigatan. Ang paglilingkod sa Panginoon, huwag mong gawin kabigatan. Dapat gawin mo na ito ay pinakamalagang bagay na pwede mong gawin sa iyong buhay. Kasi bakit? Naglilingkod ka sa buhay ng Diyos. Naglilingkod ka doon sa nagpahiram ng iyong buhay. Naglilingkod ka doon sa mga nagbigay ng mga bagay na mayroon ka. Kaya ang sabi ng Diyos, yun yung pinakamahalaga. Kasi siya yung lahat sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, pwede mo bang ilapit yung sarili? Ilapit mo yung sarili. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Sabihin mo sa my Lord, sana po, December 26, patuloy po akong gamitin. Maging tapat akong katiwala. Hindi ako maging madamo. Hindi ako iiwas. Hindi ako sasalungat sa nahis mo sa akin. Patuloy ako susunod. Susunod sapagkat yung ang pinakadakilang dapat mong gawin, sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Ilapit mo yung nanay, tatay, ilapit natin ang bawat isa, asawa, anak, kapatid. Pag-pray natin. Alam ko po sa buhay natin, iba't iba man yung hamon ng buhay, hinaharap natin, mga pagsubok. Pero tanging ng Diyos, tanging ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan, tunay na pag-asa, tunay na kasiyahan sa bawat paggawa mo. Kaya sa umaga po ito, ipanalangin natin ang bawat isa. Maraming Diyos na hila sa lahat. Kami po Lord ay napupulot at papasalamat. Kami sa Panginoon, yung mga salita ay naahayag po sa buhay ko ng bawat isa. Nagdalangin ko po, kayo po ang mga kumilos. Higit sa lahat, Lord, makita po namin ang inyong biyaya. Makita po namin ang inyong kaparaanan sa amin. Nang titignan namin ang aming buhay nung kami malayo sa iyo. Magulo, mahirap, puno ng pagsubok, puno ng problema, walang pag-asa. Pero ngayon, Lord, dahil nakilala po namin kayo, nalaman namin ang kaligtasan. Nalaman namin na meron ang buhay na pwede pa namin, na bagamat maraming pagsubok, pwede palang maging masaya.
ng buhay pala namin ay nagiging mahalaga sa inyo. Kaya Lord, patuloy niyo po kami tulungan sa mga pinagdadaanan po namin sa buhay. Lumakas nawa po ang bawat isa, tumatag ang aming pananampalataya. Yes, Lord, nandito po ang panibagong taong 2026 na sana po ipagpatuloy namin ang inyong naisin sa amin. Susundin po namin ito na hindi napipilitan. Susundin namin po ito, mga Panginoon, dahil nakikita namin na kayo talaga ang katugunan, kayo ang liwanag, kayo ang pag-asa. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, mga nanay tatay, sa kanilang pong buhay, sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang kalusugan. Bigyan po, Lord, ng kalakasan at kagalingan. Pagkatiwalaan po, Lord, ng mga trabaho, mga sideline, upapatuloy matugunan ang mga pangangailangan. Bigyan niyo pa po ng mga project, yung may mga business, yung po palaguin. Dalangin ko po na sana habang kami ay buhay, napapatunayan po na aming sarili na hindi po kami nagbabago, o hindi napapatunayan po namin na kami po ay nagiging tapat, willing magpagamit, willing sumunod sa inyo pong gawain. Bless niyo po, Lord, ang buhay po ng bawat isa. Bawat mga anak, estudyante, sa kanilang pag-aaral, tulungan niyo po sila, matapos po, lalo na po yung mga colleges po namin, tulungan niyo po sila sa pagbubukas po ng panibagong SEM, niyo po silang gabayan, mailayo po sa masamang barkada, masamang bisyo. Ganun din po, Lord, yung mga gustong magtrabaho, ito niyo po na tamang trabaho, matugunan po, Lord, at ang dalangin na po sa project po na ipinagkalog sa amin, ito po yung aming mapagtagumpay. Kaya Lord, nawa, dalangin po namin sa aming pamamagitan po ng aming buhay, ang simbahan po ito, ay patuloy kayo po ang matakas, matulihan, at madakilan. Binabalik po namin lahat ang papuri at pasasalamat sa inyo pong pangalan. Kung aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. To God be the glory. Ano po, you may please be seated. So, magkakaroon lang po tayo ng konting announcement. Ako, bago tayo dumako sa ating offering. After our offering, magkakaroon po tayo ng break time, merienda. After our break time, ay konting announcement lang sa bawat mga ano po natin, mga group. Tayo po ay magkaroon mamaya yung pinakalas po natin prayer. Ako, magkakaroon po tayo ng prayer. Sige po, binibigyan po namin mga offerings po natin. Every first week, may group singing sila sa Rejoice. Kaya dapat pinapractice mo sila.